So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po, mga minamahal. Nagyabang na naman po itong si Senator Bato de la Rosa. Kagaya na nga rin po talaga siya ng kanyang amo. Mayabang din. Well, ika nga sa kasabihan, same feathers, flocks together. Anyway, pagpasensyahan nyo na mga minamahala kung medyo parang naririnig nyo yung pagbagsak ng ulan kasi nga umuulan po dito sa amin. Pero naka-noise reduction naman yung yung mic ko. I hope na sana hindi naririnig yung ulan. So ngayon nga po guys, nagyabang na naman po itong si Bato de la Rosa. Actually, magpapahinga na sana ako eh. Pero nakita ko tong kanyang statement noong August 13, sabi niya dito, the pronouncement of those two executive official are quite alarming. Which is yung tinutukoy niya nga po dito ay si Boying Rimulya, tapos yung isa, nakalimutan ko yung isa. Gibara ba yun? The Secretary of Justice is one of the many alter ego of the President. While the Solicitor General, dalawa yung pinapatamaan niya. Yung DOJ at yung Solicitor General is the lawyer of the government. Are they challenging the policy set by former President Duterte? So, binabangga nyo ba yung pulisiya ng nakaraang administrasyon na ang sabi ng ating Pangulo ay hindi niya papapasukin ang ICC sa bansang Pilipinas dahil walang jurisdiction? Hindi mo naiintindihan ba to? Hindi pinapapasok ni PBBM or ng kahit na sino ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Wala po tayong binigyang diin doon. Wala pong sinasabi doon ang Pangulo na papapasukin ang ICC. Pero hindi po natin pwedeng pigilan ang pagsasagawa nila ng investigation. Bakit? Kasi nga, nung naganap yung krimen, diba, way back 2016, hanggang sa kumalas tayo nung 2019, tayo po ay miyembro ng International Criminal Court. So, nung panahon na yun lamang po yung iimbestigahan. Yung nangyayaring krimen ngayon, hindi na po yan sakop ng ICC. Kasi hindi na po tayo miyembro. At isa pa, meron po tayong meron po tayong binigyang sumpa, sumpain dito nga sa Interpol. Hindi naman po tayo kumalas sa Interpol eh. Mga minamahal, hindi po tayo kumalas dito sa Interpol. Kung kaya't meron pa tayong commitment sa kanila. So yan po yung sabi ni Bato. Dito siya nagyabang. O pakinggan natin ha. Sabi niya, President Duterte and I are not afraid to face prosecution, even persecution. But let it be done in our own people. But let it be done by our own people, by the Philippines court and the Philippine rules of procedure. Yan po yung pagyayabang ni Senator Bato de la Rosa. Actually, mga minamahal, tinugtog na yan ni former President Duterte. Sabi niya dito, Duterte lashes out at the ICC. Says he will only face the Philippine court. June 22, 2021. Matagal na po yung tinugtog ni former President Duterte. Nang sabi niya, haharapin ko lahat, pero sa Philippine court. So ngayon, ito yung nakakapagtaka. Ang yabang mo ba to na magsabi na haharapin mo ang mga kaso or ikakaso sa inyo, prosecution or persecution dito sa Pilipinas? Kung sa Pilipinas lang, yung gagawa nito ay yung sarili nating mga kababayan. Pero, nung nagkaroon ng Quad Committee, Committee sa Human Rights, Committee on Public Order and Safety Accounts, Committee on Dangerous and Illegal Drugs, di ba? Committee on Public Account, ba't hindi ka maka-attend? Di ba? Nauna ka nang nagsabi na hindi ka na a-attend dahil ginagawa mong palusot yung interparliamentary courtesy.
Ngayon, ito yung pinagtataka ko, mga minamahal. Di ba? Ang sabi ni Bato, he will face only by the Philippine court. Harapin niya lahat ng accusation, persecution, prosecution, basta lahat po ay gagawin sa bansang Pilipinas. Pero, nung inimbitahan kayo ng Quad Committee, actually, pabor na nga yan sa inyo para hindi na kayo attend sa kada iisang hearing. Pinaghalo-halo na lang. Di ba? Yung issue sa Pogo, AJK, War on Drugs, inhumane approach ninyo, di ba? Extrajudicial killings ninyo. Pinag-isa-isa na lang. Para nang sa gayon, hindi na kayo yung madami pang pinupuntahan. Di ba? Isa na lang, isang bagsakan na lang. Kaso ba't hindi kayo a-attend? Akala ko ba, harapin nyo ang lahat sa Philippine Court? Di ba sinabi nyo yun? You will face only the Philippine Court. Eh bakit ngayon, pinapa-attend pa nga lang kayo sa Quad Committee? Umekis na kayo, umexit kayo. Si Digong ayaw, ikaw din ayaw. Kasi sabi mo, nire-respeto mo yung interparliamentary courtesy. Na nauna nang sinabi ni Chis Escudero, umattend ka man sa hindi, wala naman po yun, wala ka namang nilalabag. Diba? O, Bato, ano na? Ang yabang-yabang ninyo nung panahon ninyo, diba, na wala kayong tabas na kumitil ng buhay ng mamamayang Pilipino. Sobrang yabang ninyo, mga batugan kayo. Tapos ngayon na sinisingil kayo ng batas, kayo tong galit na galit, gustong manakit, 'di ba? Nangangatog, kinakabahan, para kayong mga batang naglalaro ng tagu-taguan. Tama ba 'yun? Nakakainis 'to, mga minamahal. 'Di ba? Sana magkaroon ka man lang kahit papaano ng konting bayag. Harapin mo yung mga pagkakasala ninyo. Linisin mo yung pangalan mo, hindi yung maghahambog ka na naman ngayon. Napakayabang mo. Ang hambog-hambog mo ba to? Parehas lang kayo ni Digong. Di ba? Ang yayabang ninyo, you will face only Philippine Court. Tapos, ngayon na pinapa-attend kayo, Quad Committee pa lang yun, ha? Quad Committee pa lang yun. Di ba? Papaimbestigahan pa nga lang kayo, hindi naman kayo hinuhusgahan. Tapos galit na galit kayo? Ganon, tama ba yun? Tapos mambibintang kayo na parang kinakalaban ng gobyerno, yung polisiya ng dating Pangulo. Ano ba naman yan ba to? Minsan ka na nga lang mag-isip, hindi mo pa talaga pinag-iisipan. Tapos, ang lala mo na mag-overthink, na nagkakampihan na yung yellow at red. Kaya ganito yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Nako, natatakot lang kayo sa mga sarili ninyong multo. Instead na magngangawa ka, harapin mo yung mga aligasyon na ipinupukol sa'yo. Ganun lang kasimple. Hindi yung ang dami mo pang sinasabi. Hindi yung ang dami mo pang kuda. Dahil kung matino ka, kung wala namang crime na kinumit nung panahon ninyo, hindi ka matatakot. Ganun lang yun kasimple. Wala ayaw mong masunog. Yun naman talaga yung totoo dyan, mga minamahal. Ayaw niya pong masunog. Di ba? Ayaw niya po na tawag dito, maimbestigahan deeper yung kanyang pangalan kasi re-electionist ka Alam namin yan. Kaya, huwag mo kaming yayabangan na harapin mo yung prosecution, even persecution. Dito pa nga lang, sa committee, iniimbestigahan, hindi ka na uma-attend. Ang yabang-yabang mo ba to? Iwasan mo na yan yung pagiging mayabang mo. Huwag ganun, huwag kang mayabang ba to? Huwag kang mayabang. Para namang hindi to senador. Mayabang sobra. Yun, mga minamahal. Okay, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.